Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong tumulog sa Panginoon, kagaya ni Maria ng Betanya, isuko sa Kanya ang lahat, ang ating buong pagkatao, lalo na ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napasubasob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo pong lahat at makinig sa pagbasa ng salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig, ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap na di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan. Lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumatawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan natin pong itutugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tayo pong lahat. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Jesucristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo, na kami na mahal mo. Sumainyo ang Panginoon At sumayrin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya sa bahay ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon.
kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siyang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na pang lahat. Sa buong linggong ito ng Semana Santa, ang pagninilaya natin ay ang tema ng pagiging maalam sa ating mga ginagawa, being mindful of our thoughts and our actions. Dahil sinabi ng Panginoon sa krus, ano ang dahilan kung bakit dapat tayo patawarin ng Diyos? Sapagkat sa mga pagkakataong nagkakasala tayo, hindi natin masyadong iniisip ang ating mga ginagawa. Mayroong kasabihan sa Tagalog, ang kalderong walang laman, yun ang maingay. Narinig nyo na ba yung kasabihan na yun? Maingay daw ang kalderong walang laman. Ano ang ibig sabihin nun? Madalas daw, yung mga taong maraming sinasabi, sila naman talaga yung walang ambag. Di ba? Naikwento ko na sa inyo yung nangangalap kami ng mga donations sa piyesta namin dati. Nagsosolicit kami. Sino yung mga maraming puna? Sino yung mga maraming side comment? E de yung mga kuripot magbigay. Ganun talaga. Ang kalderong walang laman, yun ang maingay. Di ba? At napatunayan natin yan sa ebanghelyo natin ngayon. Ang narinig nating ebanghelyo ay isang tagpo sa mga huling araw ng ating Panginoon dito sa lupa. Isa sa mga naging palagi niyang puntahan ay ang bahay ni Lazaro, Maria at Marta ng Betanya. Kasi yun pong lugar na yun ay malapit lang sa daan papunta doon sa templo ng Jerusalem. So ipinagpapalagay na taon-taon pinupuntahan ni Jesus, parang nagiging stopover niya itong bahay na ito. Pero sa huling pagkakataon ng kanyang pagbisita sa tahanang ito, nais ng magkakapatid na maging espesyal. Ipinaghanda, hindi lamang siya ipinaghanda ng hapunan, kundi yung ginawa ni Maria na binuhusan niya ng pabango ang paa ng ating Panginoong Jesucristo, talaga namang hindi makakalimutan dahil ayon sa narinig natin, napakamahal ng pabango na ibinuhos. Bakit po ba binubuhusan ng pabango yung paa ng bisita? Kasi sa kultura po ng mga Hudyo, naglalakad lang po sila, wala pa namang mga bus noon, wala pa namang sasakyan noon. Naglalakad sila o kaya sumasakay sa hayop. Anumang pamamaraan sa paglalakbay, madudumihan tiyak ang paa mo. Kaya hinuhugasan yung paa nila, tapos binubuhusan ng langis. Pero kung mayaman-yaman ka, ang ibubuhos mo, hindi lang ordinaryong langis, kundi pabango. Di ba? Pagka nagpapamasahe kayo, nilalagyan din kayo ng langis, di ba? That's a sign of comfort. Ngayon, yung ibinigay niyang pabango, yung ibinuhos niyang pabango, napakamahal. Imagine niyo lamang po ninyo na magkano kinikita ninyo sa buong taon. Sabihin na natin ang sinusweldo mo sa isang na minimum wage earner ka, parang nasa around 20,000 yata per month. So 20 times 12, 20,000 times 12 months, 240,000, tama ba? Mga 240,000, ganyan. Mga 200,000 yung halaga ng pabango. Ganon. So, talagang napakamahal. Nung nakita ni Judas yun, ang napansin niya, yung presyo ng pabango. Ang hindi niya napansin,
yung kalooban ni Maria para magawa niya yon. Kasi hindi lang naman pabango yung ibinuhos niya. May ginawa pa si Maria na nagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Jesus. Tanong niyo sa akin, ano? Ang ginamit niyang pamunas, buhok niya. Yung mga babae sa mga Hudyo, kapag inilugay nila yung kanilang buhok, ibig sabihin, ibinibigay nila ng buong buo ang kanilang pagkatao doon sa tao na pinaglugayan nila ng buhok. Kaya ang mga Hudyo, lagi silang nakabelo o kaya nakatali ang buhok. Kapag nagpakasal sila at saka lang nila kakalagin yung tali ng buhok sa harap ng lalaki o tatanggalin yung kanilang belo, ibig sabihin, ipinagkakatiwala na nila ang buong buhay nila sa lalaking iyon. At ganun ang ginawa ni Maria ng Betanya. Kinalag niya ang tali ng kanyang, inilugay niya ang kanyang buhok sa harapan ni Jesus, ipinahid sa kanyang mga paa, bilang tanda na isinusuko niya ang buo niyang pagkatao kay Jesus. Kaya hindi lang kabuhayan niya, hindi lang yung buong kabuhayan niya ang willing siyang ibigay kay Jesus, kundi yung buo niyang pagkatao. At yun ang hinihiling sa ating lahat, minamahal ko mga kapatid, ibigay natin ang lahat-lahat kay Jesus. Dahil hindi ipinagkait ni Jesus ang lahat-lahat sa Kanya para sa ating lahat. Amen ba yun? Pero yun na nga eh. Binigay ni Jesus ang lahat-lahat niya para sa atin. Pero tayo tipid na tipid sa Kanya. Kagaya tayo ni Judas Iscariote, naiinggit pa tayo dun sa iba. At sinasabi pa natin, at pinagdududahan pa natin yung kanilang mga intensyon. Di ba? Nung nakita ni Judas yung ginawa ni Maria ng Betanya, di niya naisip na, nakakabilib naman yung babaeng yun, ibinigay niya lahat. Hindi, ang naisip niya, dapat binenta na lang yan. Tapos binigay na lang sa mga dukha yung pinagbilan. Sinabi ng Ebanghelyo ang dahilan, bakit gano'n magsalita si Judas? Tanong nyo, bakit? Magnanakaw. Siyang may hawak ng kaban, imbis na mag-ambag, nangungupit pa. O, tingnan ninyo yung style ng mga tao na may ginagawang kabulastugan, mahilig gumawa ng issue tungkol sa ibang tao. Ayan, alam nyo na ha? Kaya huwag kayong gawa ng issue tungkol sa ibang tao dahil baka ang totoo, may kabulastugan kayong itinatago. Kagaya ni Judas. Ang kalderong walang laman, maingay. Samantalang si Maria, tahimik na ibinigay kung ano yung kaya niya sa Panginoon, sapagkat ito'y mula sa puso. Samantalang si Judas, may ginagawa na ngang masama, minamasama pa yung ibang tao. Pinag-iisipan pa ng masama ang ibang tao. Minamahal ko mga kapatid, isuko natin ang lahat-lahat kay Jesus, kagaya ni Maria ng Betanya. Huwag nating kainggitan yung mga taong kaya nilang gawin yon. Kung hindi mo pa kayang gawin niya yun, huwag ka na lang mamintas ng ibang tao, huwag ka na lang man-judge ng ibang tao. Dalangin mo sa Panginoon na dumating ang pagkakataon na maibigay mo ang buo mong sarili sa Panginoon. Na huwag kang manghinayang sa oras, sa pera na inilalaan mo para sa ating Panginoon. Sapagkat, bandang huli, pwede mo namang pagsabayin ang pagtulong sa nangangailangan at pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen ba yon? Si St. Francis of Assisi nga, sabi niya, mahal na mahal niya ang mga dukha, tumutulong siya sa mga dukha. Pero ano ang sabi niya? Pag magpapagawa tayo ng simbahan, pag magbibili tayo ng mga gamit sa misa, huwag nating titipirin, sapagkat ang Diyos hindi natin dapat tinitipid. Amen ba yon? Hindi lang yan sa mga material na bagay. Sa oras ng pananalangin, ang Diyos hindi tinitipid. Kung ikaw ay nakakapagkape, kasamang isang kaibigan mo, nagkukwentuhan kayo ng 2-3 oras, bakit yung 30 minutes sa harap ng Santissimo Sacramento, kating-kati ka nang tumayo palagi? Bakit yung sandali lang na pwede kang manahimik pagkatapos ng misa, hindi mo magawa? Bakit yung rosaryo hindi mo matapos-tapos? Kung nakapaglalaan ka ng oras para sa iba, sana'y ganun ka rin sa Panginoon. Sapagkat, kagaya ni Maria, hinahamon tayo na ibigay, hindi ang barya-barya lang sa Panginoon, kundi ang lahat-lahat ng sa atin. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayong lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok na may pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga bilanggo naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa buhay na, ito naway magpahingalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Pagkaloob mong sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawain ng kanyang kabutihang loob at lakas. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumasamo kami sa iyo. Marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. At pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang ng kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Kasalanan kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin inang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan, upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay, ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, mga nais pong mangumpisal, doon po sa kumpisala natin sa likuran, at gayon din naman sa mga humihiling ng pagbabasbas, lalo na sa kaarawan nila at anibersaryo ng kasal, pumunta naman po dito sa ating sakristi sa gawing kanan ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang kamatayan, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo ng kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.